kita sa mga tao habang ako'y nag-DXN. So, may naimbita po ako noon dyan sa may market po, tabi po ng CBS, no? So, dyan po siya dati nagtatrabaho. So, si Roger Salongao. So, dati din po siya, ang trabaho niya, nagmamap din po siya sa CBS. So, yan po, unang-una kong taong naimbita sa DXN. So, 5 months ko po siyang binalik-balikan sa kanyang trabaho. Oh, grabe, 5 months po. 5 months po. 5 months bago ka naka-recruit, no? Ang isang Julian Baldonasa that time. Kaya lang po, sir, hindi niya po ako agad pinaniwalaan nung time na iniimbita ko siya. Kaya talagang natagalan po yung pag-invite ko sa kanya. So, hindi ko po siya tinigilan. Dahil the more po na iniimbita ko siya, may positibo naman po siya na nararamdaman ko sa list. Kaya hindi ko po siya tinigilan. Kung pupunta ko doon, oo lang ng oo, siyempre, hindi ko tinigilan. Talagang positibo siya. Sabi ko, pwede ito. So, tinagaan ko 5 months, binalik-balikan si Roger. Kaya lang po, kahit 5 months na ako, hindi po siya naniniwala sa akin. So, yung nakita niya, yung aking upline, at nakita yung kinikita ng aking upline, doon po siya naniwala. Doon sa income ng aking upline na pinakita sa kanya. Si Michelle. Totoo pala ang DXN. So, doon po siya na paminto. Okay, ito yung Michelle Paranyal, no? Yung upline namin, si Michelle Paranyal. Okay, no? Okay, kung gano'n na nga, no? Sa ganyang na-develop mong mga leader, isa na si Roger Salonga, no? Kaya sa kalagayan mo ngayon, no? Kahit pa paano di na rin biro ang kinikita ng ating guests today, no? Tanong ko lang Sir RJ, no? Almost hindi ibig sabihin mas mataas na siya, no? Like for example dito sa Naga, medyo ang rate ng ng empleyado dito sa Naga ay pinakamataas na yung 15,000, tama ba? 15,000 dito sa Naga, no? Pero etong ating guest, no, ay umaabot na rin po ito ng 30 to 40, no? Ito this month nasa 30 plus po siya. Okay? Paano mo ito ginagawa, no? Bilang leader, no? Paano mo ito nakukuha o nagugulo ng ganyan income? So yan, paano ako na ginagawa ang DXN? So unang-una, no, sa aking determinasyon, sa aking sarili, na araw-araw kong nag-iimbita ng mga tao. At kapag sila ay naiimbita ko, isinasama ko dito sa opisina. At dito ko sila ina-explain ng mga produkto ng DXN. And then, so kung mapapamember ko naman sila, so lahat ng mga kailangan tools o kagamitan sa DXN business, ibinibigay ko po sa kanila. At nandun po yung support ko para bilang sa upline na. Tulad ko, sinuportahan po ako ng ating upline si Michelle. So kung anong ginawa sa akin ng aking upline, ganun din po yung ginagawa ko sa kanila. Na? Kahit po nga po mga professional na mga naiimbita ko sa DXN, no? Kung ano yung ginawa ko, talagang pinapagawa ko po sa kanila. Pag sabi kong sumulat sila, sumulat ka. Kasi bakit? Diyan ako natuto. Diyan ako nagsimula. Bakit ako ganito sa DXN? So, ganun po. Ang kailangan lang po naman sa DXN, sumunod. Para makopya mo yung ginagawa ng upline. Okay. Ito yung maganda sa DXN, no? Usually, talagang kung ano yung ginagawa ng para maging successful ka, kung ano yung ginagawa ng upline, i-duplicate mo lang din. Kailangan sa DXN, no? Usually, nandun na nga yung duplication ang kailangan, no? Para kung maging successful ka, syempre, kailangan nandun na rin yung sipag, no? Maraming salamat, Sir RJ, no? Kaya masasabi ko, bilang DXN, no? Dihad lang kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Upang umasenso at matupad ang pangarap mo. Basta ang mahalaga, yung may pangarap ka sa buhay, no? Nagaya ni Sir RJ, no? Nandito lang si DXN para ituro sa iyo yung tamang paraan patungo sa iyong pangarap, no? Syempre, more on aral talaga. Hindi wala sa aming mga kamay ang yung pagiging successful, no? Nasa mga kamay mo pa rin 'yan.
Kaya nga, ang susi ng pangarap ng iyong buhay ay nasa iyong mga kamay. Okay, Mr. RJ, no, hindi na po natin patatagalin. Medyo, ito yung short message na lang po bilang sa mga televiewers natin at sa mga new members na darating pa. Yan. So, ito po, ito yung maiiwan ko sa inyong mensahe kung saan po ay naging ganito po ako sa DXN. So, kailangan lang po, unang-una, magtiwala ka po sa ating naglikha. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo mabubuhay sa mundo. At pangalawa, magtiwala ka po sa DXN products. Kasi kung hindi mo siya titiwalaan, so wala, hindi mo magagawa, hindi mabubuo ang DXN. No? At kailangan po pag-aralan mabuti, paulit-ulit, huwag po tayong magsawa na pag-aralan yung DXN business. No? Kasi wala naman talagang ginagawang masyado sa DXN, talagang kahit buwan mag-aral. At higit sa lahat po, so kailangan talagang meron tayo ng malaking pangarap sa DXN. Kasi kung hindi ka mangangarap at maliit lang yung pangarap mo, so hihinto ka sa DXN. Kailangan po talaga lakihan mo yung pangarap mo para magawa mo yung DXN business. At kailangan po tiyaga, sipag, at determinasyon sa buhay. At tiwala sa akin. Okay. That's good. Maraming salamat po, Mr. RJ, no, at naimbitahan ka namin dito sa mini talk show, no, sa ating DXN Naga branch. Usually, ikaw ang kauna-unahan. Kaya, kasi ikaw din yung mismong leader na isa sa mga inabutan ko na siya tumatangkilik talaga sa DXN Naga. Okay? Ito po, no?